Isang grupo ng kalalakihan sa Montalban, Rizal nang bugbog di umano at pumatay ng isang lalaki dahil sa utang. Ilang buwan silang tiniktikan ng CIDG DSOU. Malapit na silang magbayad sa buhay na kanilang inutang. 2022 nang utang daw kay Milky Aliada ang isang kapwa construction worker ng 2,000 pesos. May binatilyo dyan ako sa farm. Pumasok lang isang linggo, nakasweldo, tapos yung utang na 2,000 siguro, lampas 2,000. Hindi binayaran. Ilang linggo lumipas, nagharap ang dalawa sa isang inuman at nang maningil si Milky, aba, bigla raw nagrambulan. Siyempre, andyan yung binatilyo, nag-usap sila. Yung kainuman niya na si Hilonggo, sumambat kasi pinagalitan ng anak ko yung Juan, binatilyo. Kasi hindi nagbayad ng utang. Sinabihan siya na tayo lang pre magpambuno. Siyempre, parang init ang ulo ng anak ko. Pinatulan siya. Iba na raw talaga ngayon, ang umutang, siya pang mas matapang sa nagpautang. Na nagpambuno sila, nasugatan yun at barangayan sila doon. Ang kuang barangay, habang gumagaling yung sugat, dito ang sugat yata eh. Yung anak ko ang magbayad. Hindi pala natapos sa barangay ang gulo. Dahil pagbalik sa farm ng biktima, muli siyang tinambangan ayon sa ama ng biktima na si Manghil. Yung taga-farm, hindi ko alam, wala namang atraso yung anak ko sa kanila. Ba't pinagtulong-tulungan nila yung anak ko? Kinatok siya, hindi man siya nagbukas, sinira yung mga pinto. Sa harapan sa kusina, sinira yun. Pinagtulong-tulungan pagpalo ng yung bat, baseball bat, saka 2x2 tubo, balik-balik yung dito. Blunt force trauma o matinding bugbog sa katawan ang naging dahilan ng kanyang pagkamatay ayon sa nakuha naming death certificate ng biktima. Hindi man bakas sa pinangarian ng krimen ng karumal-dumal na ginawa kay Milky Aliada, ramdam pa rin ng kanyang mga magulang ang sakit ng pagkawala niya. Yung papa niya nung nangyari na yun, parang hindi mo siya makausap, sir. Siyempre, sa 5 niyang anak, yun po ang paborito niyang anak, si Milky. Kaya sabi ko sa kanya, wala na tayong magagawa eh. Hindi naman tayo ang may gusto eh. Grabe sir, masakit. Kasi kung maaari lang eh, mas maganda yung hindi mo siya kapiling kaysa kapiling. Na nangyaring gano'n na hindi mo maintindihan kung tanggap mo bang gano'n ang nangyari sa kanya. Matapos ang krimen, agad rumesponde ang Montalban Municipal Police Station. Agad kaming nagpunta sa lugar na pinangyarihan dahil ituturo nga po ng bata yung mga nang bugbog sa namatay. Gulo-gulo na po yung mga lugar. Ito po yung bahay ng biktima. Ito itong lugar po nito. Ito. Ayun nga, nagkagulo-gulo rito, nagkabugbogan dito, kasakitan. Tinira yung pinto na yan para siyempre, away yan eh. Kagulo na sila, lasing yung biktima. Kapag nagkahabulante, hanggang napunta doon sa lugar na yun doon. Doon na patuloy yung pangbubugbog sa biktima. Sa gawing ito, dito yung kasunod na nangyari na pangbubugbog. Tapos bugbugin, iniwan na lang, tapos yung may nakakita na itinakbo na sa ospital yung tao, yung biktima. 7 ang tinukoy na suspect sa pagpatay kay Milky. 6 sa 7 mga suspect na dismiss ang kaso sa korte. Pero may isang nagtago at hindi umattend sa mga hearing. Kinilala siyang si Marvin Cabiroy. 2022, inilabas ang warrant of arrest laban sa kanya. Actually, listed as top most wanted person ng Region 4A. Kaya't nito lang November 3, 2023, nagkasa ng isang operasyon ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group, Detection and Special Operations Unit of PNP CIDG DSOU. Dito daw tayo, dito. Dito tayo. Ito ang biktima na si Milky Aliada. Makikita sa larawang ito kung gaano kalala ang bugbog na kanyang tinamo nang siya'y pagtulungan ng ilang kalalakihan sa kanilang barangay sa San Isidro, Montalban, Rizal. Ayon sa report ng kapulisan, nangyari ang krimen na ito sa isang inuman matapos na ang biktima'y singilin ang utang sa kanya ng kanyang kainuman. Nang magkainitan, dito na nga nagkaroon ng bugbugan sa pagitan ng biktima at ng ilang kalalakihan. Pinalo sa iba't ibang parte ng katawan si Milky Aliada ng matitigas na bagay na naging resulta sa pagkamatay ng biktima. 6 sa 7 suspect ang na-dismiss ang kaso pero ang isa nakapagtago. Kinilala siyang si Marvin Cabiroy, 41 years old. Ang suspect, itinuturing na isa sa top most wanted ng Calabarzon. Ang warrant ay nung
2022 pa yan. So, base dun sa research namin, may kasong murder yung ating accused. Actually, listed as top most wanted person ng Region 4A. Napag-alaman na ang suspect nagpalit pala ng pangalan sa social media. Kuya, di ka makalulusot! Medyo matagal-tagal yung research namin dyan eh. Nag-explore din kami sa social media. May nakita kaming account doon na siya naman yung mukha pero yung pangalan ay iba. Ay katulong kami dyan na na-develop na isang confidential informant. Siya yung ginamit namin para mapuntahan yung mga pinagtatrabahuan at saka yung resident mismo ng ating accused. Hanggang sa makatanggap ng tip ang CIDJ DSOU na ang suspect nagtatago sa isang farm sa Rizal. Ito ang ating target. Si Marvin Cabiroy. Meron siyang warrant ng murder. Nagkatago siya sa Montalban Rizal. Dito na ninirahan ang subject natin. Kasi may farm din dito. Tapos may mga manuman, babuyan. Diyan nagtatago yung sir. Kasama niya ang pamilya niya, kasama niya ang anak niya. So, nung pumunta yung ating tropa doon sa kanyang pinagtatrabahuan, nag-antay yung tropa doon ng umaga hanggang pagpasok sana doon pero hindi nakita. So, paglabas, inaabangan naman. So, yun pala, maaga siyang umuwi. So, ang ginawa ng tropa, kinabukasan, bumalik pero doon sa bahay na minanmanan. Wala nang inaksaya pang oras ang mga operatiba. Ang plano, magpapanggap na may hihiramin lang na gamit ang operatiba. Hindi ka pwedeng sumadya. Pwede naman siguro, katokin yun. Kunyari may hiramin na ako na gano'n. Nang makarating sa target area nito lang November 3, 2023, inikot ng mga pulis ang lugar at hindi nga sila nagkamali. Huli ka, Marvin! Oras na para magbayad. Caught on cam si Kuya, sitting pretty sa duyan at pasway-sway pa. Marvin! Itinawag agad ito sa ibang team na nakabang lang sa di kalayuan. Positive na. Pasok na kami. Pero sa kalagitnaan ng pag-aresto, aba ang asawa, umeksena. Sa kaso po kasi kasama siya doon sa set sa ani. Sabi ni attorney po, pag inano daw po siya, tawagan lang daw siya. Ng attorney nila. Hintay-hintay lang daw po si kasi papunta para daw po matawagin Hindi na. ng Ba't kami abogado. maghintay? Hindi kami maghintay. Kayo maghintay doon sa amin sa Krame. Nabasahan niya na yan? Umimi ka muna. Marvin Cabiroy, ikay recorded ng video ha. Rinig ka. Republic of the Philippines Regional Trial Court, Court Judicial Region, Branch 75, San Mateo, Rizal. Criminal case number 29461-22. May kasong martyr. May date na September 28, 2023. San Mateo, Rizal. Ngayon, karapatan mo manahimik o magsawalang kibo. Ano man ang iyong sasabihin ay maaaring gamitin pabor o laban sa iyo sa anumang hukuman dito sa Pilipinas o korte. Ikaw ay may karapatan na gumawa ng sarili mong abogado na iyong napili. Unawaan mo iyong karapatan. Agad na dinala ang suspect sa opisina ng CIDG DSOU. Dito, nakausap siya ng resibo. Mariin niyang itinanggi ang paratang at wala raw siyang alam sa nangyari. Wala po talaga akong alam dyan, sir, sa pangyayari na yun, sir. Yung una po talaga, sir, na pangyayari, ganito po yun. Natulog po ako, gising lang po, sir. Ngayon, nagkakagulo po sila. Pinagsusuntok ni yan, sir, sa katawan, saka dito sa batok. Nung time na yon, dinala sa barangay, ibinalik naman po dito sa Farmville, yung biktima. Hindi, naulit na yung kaguluhan, sir. Lumalakad naman po, sir. Itong umabol na may dalang 2x2, pinalo niya dito sa tagiliran, sinundot niya tapos pinalo niya sa batok. May nagsabi daw kasi na witnesses na parang isa ka daw sa bubugbog. Hindi po, sir, wala talaga ako, hindi ako nagbugbog, sir. Ay huli na lang po nalaman ko na kasali po pala ako sa kunayon, sa pangyayari na yon. Kinasuhan ng murder ang suspect na si Marvin Cabiroy at kasalukuyang nakakulong sa custodial facility ng CIDG DSOU. Mensahe naman ng mga pulis. Sa magkaaway, magpasensyaan na lang kayo, lalo na kayo ay magkakapitbahay.
Sa ating mga taong bayan, kung alam kayong may warrant of arrest para matulungan namin kayo, huwag kayong mag-atubiling pumunta dito sa Detection and Special Operations Unit ng CIDG para at least matulungan namin kayo sa pagkamit ng hustisya.